Okay, hello guys. So, ang topic natin ngayon is paggawa ng Google Form. Since you are actually in an asynchronous learning, let's have this one na lang. Okay, so here, the first thing you are going to do is to have your Google Chrome. So, in Chrome, pindutin nyo lang yung Chrome. And then, you are going to have this one. Dapat maliit lang siya. Paano siya? Pindutin nyo yung arrow sa taas. And then, have video the desktop site. Ayan. So, para lumiit siya. And then, afterwards, as you can see, dapat nakalagin ang Gmail ninyo. Okay? And then, dahil Google Forms ang gagawin natin, punta kayo dito kay Rubik Cube. Ayan, yung mga dots na yan. Mukhang rubric. And then, click nyo yan. Pagka-click nyo po dyan, hanapin po ninyo si Google Form. Ayan, Forms. Pag wala siya pag wala siya dyan, mag more from Google kayo, ha. Tapos, hanapin nyo yung form. Since I have it here, I will click the Google Form. Okay. So, be sure lang na kapag gumawa kayo nito, is naka-internet kayo. Okay? Kung di man internet, at least data. Okay? And then, aside from that, so, ito na yung lumabas, click nyo lang po yung blank form. Ayan. Just click the blank form. And then, the first thing you are going to do is to have with you the untitled form. Okay, I got it. Okay, untitled form. That will serve as your title. Okay, so for example here, ICT 11. Okay, so automatic yan lalabas siya dito kay form description. And then, the first thing you are going to do is to check it here. So, dapat, ganito ang magiging labas niya, no? So, we actually have this one. We have the short answer, the paragraph, multiple choice, checkbox down, drop down, file upload, linear scale, multiple grid, tick box, grid, date, and time. So, ang gagawin lang natin ay simple lang. Simple lang na magpapasagot lang tayo. Okay, so ang una natin gagawin is to type here. Lalagay lang natin is the name. Ayan. So, kung gusto nyo sa name, mag-open close parenthesis kayo. Surname, first name, middle initial. Okay? So, since ganyan na mangyayari, automatic yan. Ang mangyayari dapat dyan ay palitan natin dito. Ang gagawin nyo ay short answer. Short answer meaning yun na yung magiging, doon siya magta-type. Okay? And then, click required. Pag sinabi natin click required, meaning, hindi siya makakapag-submit unless masagutan niya to. Okay? Second, maglalagay na ulit tayo ng panibago. You can have with you the plus sign here or here. Ito pong isa. Okay? This will serve, ito po, it will serve as the copy. Okay? So, since it's another, click tayo dito. Ayan. Pero bago ang lahat, ayan. So, if you want something na magkakaroon kayo ng description, how will you the description? So, para saan to? So, let's say direction. Ayan. So, ang direction natin is fill all the needed datas. Ayan. Okay. So, here naman, let's say, ang kukunin nyo is the sex. So, dapat meron kayong tinatawag na male. Click nyo lang siya. Male. Click nyo to. Female, pwede yan. Then, click nyo lang yung prefer not to say. So, pwede pa rin naman kayo mag-type dito kung ayaw ninyo. Pag sumobra na ganyan, ang gagawin nyo lang is delete nyo lang siya. Okay? So, hanggang 3 lang tayo dyan. Again, click required para hindi siya magne-next unless or hindi siya magsasubmit unless nasagutan niya lahat. So, dito pwedeng multiple choice para A, B, C, D or you can have with you here the checkbox or the drop down. So, paano nyo makikita kung ano mas prefer nyo? So, dito, para makita nyo yung kabuuan, click nyo lang itong may mata. Okay, yung may mata na yan, yan ang magiging example ninyo, oh.
kung ano ang itsura niya. Male, female, prefer not to say. Ayan, your answer. Ayan. So, para, kung okay na sa inyo yan, click lang ulit kayo dito kay pencil sa baba. Okay, click nyo lang siya para makabalik kayo. Okay. Or click back para makabalik kayo. Ayan. Okay, so ayan, nakabalik na tayo. Then next natin, let's say gusto ninyo lagyan ng video. So pag gusto nyo lagyan ng video, have it here. Ito po yung paglalagyan ng video. Ayan, type nyo lang dito kung anong nais ninyo. Let's say, for a short, ano lang muna, description. Let's say, ICT information. Ayan. ICT information. And then, so let's say, magbibigay muna kayo ang ilang minutes sa video for them to answer. Ayan. So, pwedeng ito, basic ICT tools. Click nyo lang yan. Then, click insert. Ayan. So, dito kay video, pwede kayo maglagay na kindly view the video and answer the following questions. Ayan. So, pag okay na kayo dyan, click nyo ulit yung panibagong plus sign. Ayan. So, plus ulit kayo. For example, question number 1. Number 1. What have you noticed on the video? Ayan. So, let's say A. Ano bang meron sa video nyo? It's about tools. Or letter B, meron sa video nyo ay let's say it's definition of terms. Ayan. So letter C, kung ito ay about leisure. Ayan. So dito, para makakuha ng puntos yung tao, pwede siya lang yan ng puntos. So let's say dito sa tatlong yan, para makakuha kayo ng tamang sagot, click nyo lang yung tools. Ayan, wait lang. Okay, para makakuha kayo ng puntos, lagay mo muna sa settings. Gawin nyo siyang make a quiz. Okay? So, pag nag-make a quiz, huwag nyo lagay yung mga to. Tapos, ang magiging default answer niya ay 5. Kuwari 5 points each. Okay? And then, balik na kayo dito kay do not collect tayo dyan by default. So, balik na kayo dito kay question. Para malagyan nyo ng answer key. Okay? So, sa answer key, click nyo yan. Lagyan nyo dito ng 5 points. And then, ano yung magiging sagot? So, click nyo yung tools. Then, click that. Yan ay kung gagawa kayo ng question. And then, may specific points. Pero kung ang gagawin nyo lang naman is literally na pang question na wala namang talagang sagot or wala kayong needed na sagot na may puntos, pwede nyo siyang balikan dito sa settings. Pwede nyo tanggalin yung make a quiz para hindi siya manghingi ng puntos. Okay? Then, required natin siya. Iting ko, required is actually specific kung mayroon kayong gustong or kung gusto ninyong hindi siya makapag-proceed sa next question unless tapos na siya. Okay? Then next tayo. Kung ang kailangan ninyo ay parang another part of the story, ayan. Sabi another part, after the first part, diretso kayo kay second part. So, lagyan nyo siya ng title. Ito yung magne-next. Okay? So, title. Let's have your background. Ayan. So, ayan yung magiging So, answer the questions carefully. So, kung gusto niyo makita ulit kung ano na yung kanalalabasan niya, pwede kayo mag-check dito sa tatlong mata. So, ito yung kanina, diba? So, makiklik nyo siya dito, mapapanood nyo na. Okay? So, lagyan muna natin.
para makita natin, mail. Sabihin natin ganyan. Then, proceed next. Kaya may next kasi nga, you actually have with you your another part. Kaya nga ninanong ko kanina, diba? Let's have your background. Okay? So, balikan na ulit tayo dito. Back lang kayo ha. And then, let's have another. Let's say, magpa-plus ulit tayo. So, maglalagay ulit kayo ng panibago. So, what do you think? So, another question na naman kayo. What do you think is the main reason in having a hot weather? Ayan. So, kung gusto nyo dito, pwede nyo gawin siyang paragraph para sasagot sila. Ayan. Or kung gusto nyo gawin na meron kayong specific na answer at maraming magiging sagot, pwede nyo lagyan. So, let's say, what do you think is the main reason having a hot weather? Let's say, ang nandito ay because it's summer. Okay. Another, let's say, meron dito ay because of pollution. Ayan. So, pag ganito na check boxes, ang mangyayari kasi dyan guys, pwede silang sumagot ng kahit ilan. I-click kasi nila, kaya nga check box eh. Okay? And then lastly, kung may gusto kayong ilagay na picture, ayan, let's say picture, yung picture ang i-click ninyo. Kung meron kayong picture uploaded by your cellphone, click nyo yung browse. Pero kung wala kayong uploaded, have with you the Google image, hanapin nyo lang kung anong kailangan ninyo. So, let's say, picture natin ay Philippine flag. Ayan, Philippine flag. So, maglalagay yan kahit ano dyan. So, insert nyo lang. So, lalabas siya ulit dito. So, the question is, look at the picture. Ayan. And then, afterwards, ay dito pala, click ulit natin yung required. Everything you do, you will always click the required. Okay? And then, lagay ulit tayo ng panibagong plus sign. Okay? Pag ganyan, naunay na sa taas, ang gagawin nyo lang, click nyo lang to, and then, angat nyo lang siya sa taas. Or, click nyo to, and then, ibaba nyo siya. Ayan. Para magkapalit lang sila. Okay? So, what have you seen? What have you noticed on the picture? Ayan. So, pwede kayong maglagay dyan kung anong sagot. So, pwede kayong multiple choice or drop down. Okay? Pag multiple choice grid kasi ito yung 5, 4, 3, 2, 1. Pag tick box grid, ito rin yung gano'n, yung 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, kung gusto nyo ng gano'n, kung multiple choice grid, ayan. What have you noticed on the picture? Is the picture good? O, is the picture good? Okay. So, pwede siyang lagay nyo good. Good. Somehow good. Yan kasi yun eh. Somehow good. It's not good. Ayan. So, para makita ulit ninyo, pwede ninyong, ayan, pwede nyo ulit siyang tignan dito ha. Para pag titignan ninyo, pupuntahan nyo lang po itong may mata, para makita nyo kung ano itsura niya. Okay, sabihin natin because it's summer, ayan. And then, ayan, good, somehow good, it's not good. Okay, so pwede pa kayo magdagdag ng column kung may nais pa kayo. Okay, so balikan natin. Ito yung column 1. Or pwede natin palitan nitong tick box. Ayan.
Okay? So, ayan. Ganyan lang naman yan. Pwede kayong mag-linear scale. Okay, so anong label? So, let's say 1 to 5. 1 to 5. Okay, so anong itsura niyang linear label? So, next natin. Ano magiging itsura niyan? Ayan. What have you noticed in the picture? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay ba siya? Or hindi? Ayan. Okay. And then, aside from that, pwede natin siyang palitan ng multiple choice grid na lang. Ayan. So, mag-add column kayo. Column 2, column 3, column 4, column 5. Ayan. So, tingnan natin kung anong magiging itsura niya pag ganun. Meron na ba siyang 5 column? Ayan. So, ibig sabihin sa row 1 natin, yung meaning ng column, good, better, best, ganyan. Okay? So, balik ulit tayo. So, pwede nating ilagay, kuwari, sa row 1, what have you noticed in the picture? Let's say it's good, it's okay, it's bad, it's crap, it's dirty. Ayan. So, ibig sabihin, sa row 1 na to, ito, magiging ano yun dyan, what do you think is in the picture? Or what do you see? Or what do you see in the picture? Above. Ayan. So, ganun lang, no? So, kung gusto niyo na siyang maging okay, kung okay na kayo dyan, pwede na po ang gawin natin. Ayusin na natin siya. So, ayusin natin yung settings. So, ulitin ko lang po. Make a quiz kung may puntos kayong ilalagay. Kung wala naman, okay. And then, miss question, tanggalin nyo na siya. Point value, tanggalin nyo din. And then, no collections of emails. So, progress bar, wala din. Show link. Okay, para makapag-submit pa sila. Confirmation message, meaning ito yung makikita nila at the end. So, lagay nyo lang, thank you for answering. So, bahala na kayo dyan kung anong gusto nyong ilagay. Okay, so yun lang. Sa responses naman, dito po maglalagay, papasok yung, huwag nyo kalilimutan to kasi dito papasok yung mga response. So, create lang tayo, create. Okay, so automatic yan. So, sa Ubian High School ako. Click okay. So, ibig sabihin, lahat ng sasagot sa inyo, dito nyo siya makikita. Kasi nandyan yung mga tanong at nandun yung mga sagot. Okay? And then, balik tayo. Pag okay na, lalagyan na natin ng background. Ito lang ang gagawin ninyo. You can choose image for your background. So, pwede kayong mamili dyan. You can upload a photos or you can have video the photos yourself. Ayan. So, I have here my photo. Pwede ko siyang gamitin. You're going to upload. Meron dapat kayo sa cellphone nyo. Pero ito na yung pinakamabilis kung anong nais ninyo dito. So, let's say it's sport. So, click ko lang siya. Click insert. Ayan. And then, ano ang magiging kulay ng background ko. So, you can add background kung anong kulay ang nais ninyo. Then, click add. Ayan. So, andito yung mga text, kung anong text ang gusto ninyo. Basta yung nababasa. And then, yung question, kayo na din bala kung anong text. And then, lastly, click tayo kay question. And lastly, for you to be able to send it to others, at ma-send nyo sa akin yung link, ang gagawin nyo ganito, send, and then, ito lang ang kunin ninyo. Shorten yung URL and then click copy. Okay, yung URL na yan, pagka-copy nyo, yun yung i-send niyo sa 3 tao or even sa akin.
para ma-check ko kung okay yung mga kung okay ba siya na nagawa ninyo. Okay, so yun lang po wala na kayo ibang gagalawin dyan. Okay, so yun lamang po, and thank you.